Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito. Sabi nila, kompletohin daw natin yung pinagsasabi netong si Gaga. Ano ba itong pinagsasabi neto? Ito, kukompletohin ko, ha? Para sa kaliwanagan ninyo. Ulitin ko. Kailangan paulit-ulit, di ba? Para mas maunawaan ninyo. Di ba? Itong mga DDS kasi. Ito na. Tingnan ninyo. Kung sino ang totoong bangag, ito, pakinggan nyo. Saka nyo ipagtanggol, ha? Pag hindi nyo pinagtanggol to, nako, wala kayong kwenta na tinatawag ninyo sa sarili nyo, diehard Duterte supporter kayo. Magiging support kayo pagdating dito. Okay, pasok. Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Alin yung tabu? Parang yung tabu kasi, mga kababayan, di ba? Yan yung mga masasamang ginagawa. Meron sa atin dito, ayaw pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, ayaw natin. Anong kinalaman nun? Anong kinalaman nun? Yung patay. Depende kasi yan. Siya kung ano yung pinatutungkulan. Pero kung pag-uusapan lang na wala namang kinalaman sa lahat ng kung ano yung meron tayong pagtitinginan, bakit idadamay mo yung patay? Kasi pag alam niyo yun, ang usapan mo, Nay. Sarah, ulitin ko lang, ha. Depende kasi yan. Sarah, ang usapan natin, Monay. Bakit napunta tayo sa patay? Ganun lang kasimple yun, Sarah. Confidential fund mo, pinag-uusapan natin, di ba? Bakit napunta tayo sa pag-uukay ng patay at pagtatapos sa West Philippine Sea, malayo. Ang layo ng hangin ng utak mo talaga. Di ba mga kababayan, ganun lang naman kasimple. Pero hindi maintindihan ng iba to kasi. Para sa kanila, napakalalim na to eh. Para sa kanila, ha? Sobrang lalim ng sinasabi ni Sara Duterte. Pero sa atin, hindi malalim to. Walang kinalaman ito sa lahat ng mga issue mo. Di ba, Sara? Anong kinalaman ng patay sa issue mo? Anong kinalaman ng patay sa pagnanakaw mo di umano? Ano ang kinalaman ng patay sa mga confidential fund mo na hindi mo maipaliwanag kung saan mo binaon o nilibing ito? Diba? Ganun ba gagawin mo dahil magaling kang maghukay at magtago ng pera na galing sa kaban ng bayan? Kaya nakunik mo yung paghukay ng isang bangkay? Yung ba yun? Pinipilit ko talagang unawain to, mga kababayan. Pero minsan talaga nahihirapan, pati ko nahihirapan . Pasok. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat ano ba yun? Ngayon, kung okay sa kanya at hindi okay sa inyo, hindi talaga okay sa amin lahat. Sa'yo lang okay yan. At sa iba mong mga kakamping kakapranggot na lang. Diba? Sige, paliwanag. Hindi okay sa akin. Dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin yung yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang. Teka. Anong atake sinasabi mo, ha? Kasi, Sara, yung sinasabi nilang bangag, minsan, mas okay pa yung maging bangag kaysa baliw. Kasi yung baliw, tandaan mo, kailangan mo nang ipasok sa mental para nang sa ganon, maliwanagan o gumaling pa yung iyong kung kaya pang gamutin, ha.
Pero ang alam ko dyan, pag hindi ka na nakagamot, nako, ina ka. Yung saltik mo, parang parang jet. Oo. Bigla na lang, bigla na lang papasok sa mga utak mo. Biglang magsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Oo. Sige, tuloy. Ang hirap kasi ng mga paliwanag niya. Opinion yung tao, bakit ko sabihin? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Ito na nga yung tinalakay natin. Tapos marami dyan biglang biglang todo tanggol sila sa sinabi ng idol nila. Sinasabi ko lang naman na na hindi naniniwala si Sarah sa Diyos. Bakit? Kung yun ay pagkukumpara, puta, sana sinabi mo na lang, tae na lang, hindi mo na ginawang, hindi mo na lang sana ginawang halimbawa ang Diyos. Dahil masama yan, Sarah. Yung ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa mga usapan na walang kakwenta-kwenta. Pero ikaw, sabi nga nila kung ano laman ng puso at isip mo, yun ang lalabas sa bunganga mo. Gawin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Ano yun? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Oo, doon ako. Attorney Claire, oo. Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Pati dalawang butas ng ilong ko na amoy ko. Hindi daw talaga siya naniniwala sa Diyos. Huwag nyo nang pipilitin na ipagtanggol ito. Bakit? Galing na sa bunganga niya mismo. Tapos sasabihin nyo, pakinggan yung naratibo. Naratibo? Aba, iumpog nyo kaya yung ulo nyo sa puno ng nara. Yun, ang tawag doon, naratibo. Oo, natibo sa nara. Kaya naratibo yung ulo nyo. Kaya ba ganun tatay niya? Sa mga pare at sa mga inatake din yung Diyos? Totoo? Oo nga, attorney! Kasi malamang sa aking pag-aanalisa dyan ni Sak R.R. Gemshena, Lorna, etong si Sarah ay pinalaki na parang galing China. Dahil sa China, wala silang Diyos, di ba? Huwag niyong itatanggihan. Dahil sa China, wala silang Diyos. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Oo. Meron silang pininiwalaang iba. Buddha. Pero bibihira pa. Tapos magtataka pa kayo mga animal kayo? Pro-China to. Kaya parehas lang ito. Parehas lang ito. Ng tatay niya. Siyempre, yung lola nga niya may pangalan ng eskwelahan sa China, di ba? Ulitin ko. Baka hindi nyo narinig, Annabel B, ha? Di ba? Yung lola nga niya may pangalan ng eskwelahan sa China, di ba? Tapos magtataka pa kayo kung etong mga pamilyang to walang kinikilalang Diyos. Yung pagpupunta-punta nila ng simbahan, nako mga kababayan, pakitang tao lang yan. Yung mga lumuluhod, anak ng pating, eto masama. Kumuha pa ng hostya. At ano ang sinabi niya? Ng pare, katawan ni Kristo. Umamin! Tapos bawat talata niya at mga pahayag at mga statement sa kanyang opisina, ang dulo, syukran. Saan ka pa? Puta, nalilito na kami, Sarah. Ano ba talaga? Sino ba talaga pinaniniwalaan mo? Meron kaming hindi nakikita na nakikita mo. Ulitin ko.
Meron ba kaming hindi nakikita na nakikita mo? Meron ba kaming hindi naririnig na naririnig mo? Baka naman sa susunod, ikaw na tagapagmana ng Son of God na si Kibuloy na nakakulong na. Hindi kaya ganon, Sarah? Anong ano na ba tayo ngayon? Kasi ano to hanggang katapusan. Topic natin, puro si Sarah. So, 28 ngayon, 29, 30, 31. Nako, may 4 na araw na lang, Sarah. Sige. Di ba? Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Ano yun? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Opo. Kaya ba ganun tatay niya? Oy, pero naniniwala daw yan sa kay Kibuloy. Nag-sorry pa nga yan sa mga sa mga, sabi nyo, sorry sa pag-iinganyo ko sa inyo para iboto si Bongbong Marcos. Sabi niya mismo. 'Di ba? So, maliwanag dito, parang nakikita ko, parang si Kibuloy ang Diyos neto. Kaya, dahil wala na si Kibuloy, nalaos na ang agimat, baka pag nag-resign ito, tuloy ito sa KOGC. Naghahaliluya na. Ewan ko lang kung sino ang sinasamba nila, ha? Kasi hindi ako naniniwalang Diyos talaga. Kasi kung Diyos talaga, bakit lumalabas sa bunganga mo na gusto mong mapunta sa impyerno at maging presidente ka? Hindi ba kagagahan yon? Pasok! Sa mga pare at sa mga inatake din yung Diyos? Totoo ba to? Teka lang ha. Oo, attorney, wag mo nang ipilit. Diba? Si Digong, sabi nyo, hindi siya naniniwala sa pinagmumura pa nga. Ang hindi maniwala sa Diyos ay isang malaking kasalanan. John 3:18. Oo. At sinasabi rin sa John 3:16, ako ang daan, ang katotohanan. Oo. Walang sino mang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Sabi yun ni Kristo, ha? Hindi ako. John 3:16. Oh, ano? Nakakala nyo, hindi ko alam yan. Di ba? Okay, tuloy. Sample lang to. Di ba mas magandang sample? Ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos, ako naniniwala. Oh, wag mo akong siraan kasi naniniwala ako sa Diyos. Pero iba yung Attorney, yung ang paggamit lang ng Diyos na para gawing halimbawa, masama na eh. Yung pa kaya nga, pwede naman, di ba? Pwede naman na sabihin na etong mga ito, gawin na lang halimbawa, naniniwala ka ba sa tae? Total naman, mga dutae ito eh. Naniniwala ka ba sa tae? Pasintabi sa mga kumakain, ha? Kasi sa may Bacolod, meron akong in-order, tinae. Oo. Tinai. O ganun din yon. Nagkamali lang ako ng bigkas. Oo. John 14:6 ba yun? Ito na. Tingnan nyo, ha? Kung kayo naniniwala sa tae at ako hindi, di ba? Di ba ganun lang yon? Wag ng Diyos. Di ba? Tae na lang. Sarah, sabihin mo ganito, tuturuan kita para matuwa naman yung mga taong nandito. Sabihin mo, tulad niyan, kung hindi kayo naniniwala sa tae, di ba? At ako hindi, di ba? Irespetuhin ninyo. At ang isasagot ko naman dyan, para paniwalaan mo, Sarah, tikman mo. Kung lasang tae, tae yan. Di ba? Sorry naman, Oo. Kasi nga mga dutae. Sa mga kumakain dyan, pasintabi po, Di ba? Sarah, ganun lang yun. Mas madaling maunawaan ng tao yun.
Lalong-lalo na yung mga kakampi mo at yung mga panatiko nyo. Tae, gawin mong halimbawa. Sabihin mo, hindi ako naniniwala sa tae, respetuhin nyo yun. Ang isasagot ko sa'yo, Sarah, tikman mo. Tikman mo. Pag natikman mo, ikaw na magsabi mismo. Diba? Baka pag natikman mo, sasabihin mo, hoy, tae nga. Totoo ang tae. Putik na yan. Diba? Kasi ang pangit naman mga kababayan, gawin nating halimbawa, yung ating sinasamba, ang pangit nun. Ang pangit nun. Kasi puros kalokohan lang naman ang alam neto, diba? Eh di sana, nilubos-lubos na. Putik na yan, no? Okay, tuloy. Kanya, ha? Taga lang, ha? Wait lang, ha? Parang hindi siya naniniwala sa Diyos talaga, eh. Wait, ha? Atakihin. Eh, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Oh, okay. Sige. Ituhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. Oh, di ba? Parang tae lang yan. Oh, naniniwala ka sa tae, ako hindi. Oh, di ba? Oh, di dapat tinikman mo, Sarah. Ganun lang kasimple. Huwag ng Diyos. Kasi masyadong malalim yan para sa mga taong naniniwala sa iyo. Di ba mas mababaw yung tae? Wala. Oo. Biruin nyo, sabi nga ni Jan Angeles, sa Diyos hindi naniniwala, pero kay Kibuloy naniniwala. Our beloved Boss Mike Severa.